Dahil nga po mga idol na ipanalo pareho ng Sacramento Kings at Phoenix Suns ang kanilang huling laro, nagawa para naman nga po nilang makatabla sa pang-7 at pang-8 pwesto sa West sa pagkakaroon ng 44 wins, 31 losses. Kaya naibaba nga po nila sa 1 game ang kalamangan ng ika-5 at ika-6 na Dallas Mavericks at New Orleans Pelicans. Ibig sabihin, meron naman nga silang malaking tsansa na makasigurado ng at least isang pwesto sa playoffs nang hindi sila makikipagsapalaran sa play-in tournament. Ang problema lamang, hindi rin naman nga biro ang kanilang makakatapat dito sa mga susunod na laban. As of today, meron na lamang nga silang parehong natitirang 7 games at puro mga championship contender ang kanilang makakatapat. Sa parte nga po ng Phoenix Suns, lahat legit contender ang kanilang kakalabanin, kagaya na lamang ng Cleveland Cavaliers, Timberwolves, Pelicans, Clippers at Kings. Habang pagdating naman sa Sacramento Kings, babanggain nga dito ang mga teams ng Knicks, Celtics, Thunder at Pelicans. Plus magkakaroon pa sila ng 4-game road trip. Samantala, isa nga po mga idol sa mga naging rason bakit nagkaroon ng Los Angeles Lakers ng impressive na panalo kontra sa Raptors ngayong araw, walang iba kundi ang kanilang player na si D'Angelo Russell, na gayong maliban sa pagtatala ng 25.7 assist, nakagawa rin naman nga ito ng 7 3-pointer para matambakan ang kanilang kalaban. Kaya dahil dyan, hindi nga po napigilan pa ni LeBron James na purihin ang nagawang performance nito, since napapansin nga po niya na patuloy pa rin ang pag-init ng shooting nito sa perimeter sa kanilang nakalipas na laban. Siyempre, napapansin nga po ni LeBron na mas desidido ngayon si D'Angelo Russell na mag-ambag ng malaki sa kanilang team sa pagiging agresibo sa pag-score. Sinabi rin naman nga po mga idol ni D'Angelo sa kanyang post-game interview, parati nga pong umingiti ang lahat ng mga players ng Lakers ng mga nagdaang araw, kaya naniniwala siya na mas maganda ang kanilang naipapakitang performance kung parati silang masaya, na siyang rason bakit nagawa nga po nilang maipanalo ang 7 sa kanilang nakalipas na 8 laro ngayong season, na isang magandang senyales na mas lalo pang gumaganda ang kanilang chemistry. Dagdag pa nga po dyan, kalaban niya nga dito si Bruce Brown, na talaga namang alam natin ang history nilang dalawa at gaganahan talagang maglaro ang isang D'Angelo Russell. Sa kabilang banda, sa kabila nga po ng nagawang triple-double ni Luka Doncic kontra sa Warriors, bigo pa rin dito ang kanyang team, na siyang rason bakit naputol na ang kanilang 7-game winning streak at bumagsak sa 30 losses ang kanilang record bilang panlima sa West. At kasabay nga po ng kanilang pagkatalo, hindi na rin naman naiwasan pa ng kanilang superstar na si Luka Doncic na magreklamo sa naging officiating. At isa nga sa mga pinaka nirereklamo nito ay ang sobrang nakakadismayang no call sa ginawang traveling ni Klay Thompson pagkatapos ng ginawa nilang inbound play sa huling segundo ng 4th quarter, habang meron lamang 2 points ang kalamangan ng Warriors. Bale, kung tinawagan lamang nga daw iyon ng mga referee, maaari nga daw sana na naitabla pa ng kanilang team ang laro, o kung hindi naman naipanalo nila ng napakahalagang laban. At malaki nga talagang naging epekto ng mga nagawang kamalian ng mga referee sa pagkatalo nila. Kailangan nga talaga nilang ayusin, gayong papalapit na rin naman ang NBA playoffs. So that's it mga idol. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe. Pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shout out sa lahat mga idol. Thanks for watching. Hopefully nag-enjoy kayo ngayon.